Kamusta mahal na mga kandidato mula sa Pilipinas? Sa video na ito sasabihin namin sa iyo ang tungkol sa Russian State Humanitarian University. Tungkol sa mga nagtapos nito at susubukan naming sabihin sa iyo ang tungkol sa pagpasok sa aming universidad. Makakapunta ka sa universidad sa pamamagitan ng paggamit ng metro. Maraming mga istasyon ang magagamit ng sabay-sabay. Ang pinakamalapit na istasyon ng metro sa universidad ay Novoslobodskaya na matatagpuan sa brown na linya. Mula dito maaari kang maglakad sa lahat ng mga gusali ng universidad. Gayon din sa kolehiyo sa loob lamang ng 5 minuto ang pinakamalaking sentro ng pang-agham at pang-edukasyon na museo sa Russia ay matatagpuan sa teritoryo ng universidad. Sa mga pahinga, maaaring bisitahin ng mga mag-aaral ang museo sa bawat palapag ng universidad. Sa panahon din ng pahinga, maaari kang umakyat sa ika-6 na palapag, kung saan mayroong isang malaking aklatan na naglalaman ng mga literatura para sa lahat ng mga lugar na magagamit sa universidad, at mga computer na may access sa internet. Sa first floor ng Building 6 ay mayroong student canteen kung saan maaari kang magmeryenda habang tinatamasa ang magandang classic na disenyo nito. Ngayon pag-usapan natin ang mga pangunahing hakbang para sa pagpasok sa ating universidad. Hakbang 1. Tumanggap ng imbitasyon mula sa Russian State University para sa Humanities. Dapat mong ibigay ang sumusunod na impormasyon, layunin ng pagbisita sa RSUH, pag-aaral, photocopy ng unang pahina ng pasaporte katayuan, mag-aaral, lugar ng kapanganakan, bansa. Lungsod, ang lungsod kung saan ka mag-a-apply para sa isang visa, anumang lungsod kung saan mayroong konsulado ng Russian Federation. Uri ng visa, iisang entry, mga eksaktong petsa ng pagdating at pag-alis lugar ng paninirahan sa Moscow, RSUH dormitoryo, hotel o apartment, telepono at email address kung saan ipapadala ang imbitasyon. Hakbang 2. Magsumite ng mga dokumento para sa pagpasok. Kakailanganin mo, pasaporte, pahina ng visa, kung magagamit. Kung ang dokumento ay walang impormasyon sa Russian, maghanda ng isang notarized na pagsasalin. Dokumento sa nakaraang edukasyon na may attachment, transcript, na may legalization, apostille kung kinakailangan, notarized copy. Notarized translation, kung ang dokumento ay walang impormasyon sa Russian, medikal na sertipiko ng kalusugan, Form 086-U, na may fluorography, panahon ng visa 6 na buwan. Medikal na sertipiko na nagpapatunay sa kawalan ng HIV, AIDS, Hepatitis B at C, may visa sa loob ng 3 buwan, ang patakaran sa sigurong pangkalusugan ay may visa sa Russia, kung ikaw ay nasa Russia. Mga dokumentong nagpapatunay ng mga individual na tagumpay, mga sertipiko, parangal, at iba pa. Ang mga mamamayan na may dokumento sa edukasyon sa ibang bansa ay dapat suriin ng maaga sa website ng kumpanya na Glaive Expert Center, ang pangangailangang sumailalim sa pamamaraan para sa pagkilala ng isang dokumento ng edukasyon, nostrification, maaaring isumite ang mga dokumento. Personal sa address, Moscow, Cheyanova STR, Building 15, Building 2. Sa pamamagitan ng personal na account ng aplikante ng RSUH ang pagtanggap ng mga dokumento ay magsisimula sa katapusan ng Hunyo. Suriin ang eksaktong mga petsa sa pangunahing website. Hakbang 3. Ipasa ang mga pagsusulit. May bayad na edukasyon. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa at mga taong walang estado ay maaaring mag-apply ng may bayad sa Russian State University para sa Humanities. Ang halaga ng pagsasanay para sa mga dayuhang mamamayan at mamamayan ng Russian Federation ay pareho. Ang mga aplikante sa isang bayad na batayan ay kumukuha lamang ng 2 pagsusulit. Ang mga pagsusulit ay maaaring kunin online o ng personal sa universidad. Kapag nag-a-apply sa budget, ang mga pagsusulit ay kinukuha ng personal sa universidad. Upang malaman kung aling mga pagsusulit ang kailangan mong kunin, anong mga petsa kung kailan ginaganap ang mga panloob na pagsusulit, at ang pinakamababang marka upang makapasa. Pumunta sa pangunahing website. Hakbang 4. Enrollment at visa application batay sa mga resulta ng pagtanggap ng mga dokumento at pagsusulit sa pasukan. Ang Russian State University para sa Humanities ay bumubuo ng isang hiwalay na ranggo na listahan ng mga aplikante para sa bawat kompetisyon. Ang mga listahan ng kompetisyon ay naipublish sa pangunahing website. Sa pagpasok, depende sa iyong bansang tinitirhan, maaaring kailangan mo ng visa. Para mag-issue ng imbitasyon sa visa, dapat kang magbigay ng enrollment order o isang kasunduan sa pagsasanay at isang resibo ng pagbabayad na may tseke sa visa at registration training department ayon sa mga dokumento at resultang ito. Maaari kang mag-apply para sa pagpasok bago ang ika-10 ng Hulyo o mula sa pangalawa hanggang ika-8 ng Agosto. Ang mga pagsusulit sa pagpasok ay gaganapin pagkatapos ng pagtatapos ng panahon ng aplikasyon. Bago mag-enroll, maaari ka ring mag-aral ng Russian sa mga kurso sa universidad, dahil kakailanganin mo ng mga pagsusulit sa kabuuan ng iyong pag-aaral. Nasa ibaba ang ilang impormasyon sa mga lugar ng pag-aaral. Sa aming universidad mahahanap mo ang iyong pagtawag sa isang malawak na hanay ng mga opsyon. Dahil dito pinag-aaralan natin ang kasaysayan, relihiyon, psikolohiya, sosyolohiya, wikang banyaga, matematika, advertising, sining, disenyo, computer science at marami pang ibang larangan. Ang istasyon ng metro ay napakalapit sa universidad. Kaya maaari kaming palaging lumabas at makita ang lumang gusali ng Institute of History sa Nikolskaya Street. Mayroon ding makikita dito, gaya ng nasabi na natin. Ang gusali ay matatagpuan sa teritoryo
Sa gitna ng lungsod at sa pinakasikat na tourist spot sa likod bahay ay may isang lumang gusali kung saan matatagpuan ang isa pang museo. Ang isang malaking bilang ng mga mag-aaral ay nag-aaral sa RSUH, na kung saan ay ang mga lalaki mula sa iba't ibang bansa sa mundo, mga kinatawan ng iba't ibang kultura. Nagsasalita ng iba't ibang wika, nag-aaral ng magkasama, tumambay, maghanap ng mga kaibigan at maging pamilya. Inaanyayahan ka naming maging bahagi ng malaking pamilyang ito.